O, mga marites, basher at reklamador, tara, chika tayo para sa ating lahat ang gospel sa araw na ito. Sa ating ebanghelyo ngayon, may tatlong payo si Jesus na mahalaga sa mabuting pakikipagkapwa at buhay espiritual. Una, huwag tayong bida-bida. Jollibee kumbaga. Tanong ni Jesus, maaari bang maging taga-akay ng bulag ang kapwa nila bulag? Kapwa sila mahuhulog sa hukay. Kaya huwag tayong feeling mas mabuti, mas magaling o mas marunong sa ating kapwa. Lagi nating isipin na lahat tayo may kahinaan, may kakulangan at kailangan nating matuto sa isa't isa. Ang ibig sabihin nga ng synodality o paglalakad ay paglalakad ng sama-sama. Walang bida-bida. Lahat pakumbabang nakikinig sa isa't isa at sa Espiritu Santo. Pangalawa, kung nais nating makatulong sa ating kapwa, kailangan tulungan muna natin ang ating sarili. Sabi ni Jesus, paano mo masasabi sa iyong kapatid, "Kapatid, bayaan mong alisin ko ang iyong puwing," gayong hindi mo nakikita ang tahilang nasa iyong mata? Mapagpaimbabaw. Alisin mo muna ang tahilan sa iyong mata at makakakita ka ng mabuti. At sa gayon, maaalis mo ang puwing ng iyong kapatid. Hindi po ba kahit sa eroplano, kung may emergency, una nating dapat isuot ang oxygen bago tayo tumulong sa ibang pasahero? Minsan, inuuna natin ang mga problema ng iba. Pero sa totoo lang, madalas, para-paraan lang natin ito upang takasan ang ating sariling mga issue at problema. Kailangan muna nating harapin at ayusin ang ating sariling mga issue bago tayo makialam sa buhay ng may buhay. Bago tayo manghimasok, pumasok muna tayo sa ating kalooban at suriin ang ating sarili upang hindi tayo maging katawa-tawa. Puna tayo ng puna, lait tayo ng lait, ang pe-perfect natin, yun pala, mas malala pa tayo. Pangatlo, always say good words and do good deeds to others. Ika nga nila, spread positivity. Sabi ni Jesus, ang mabuting tao ay nakapagdudulot ng mabuti sapagkat puno ng kabutihan ang kanyang puso. Ang masamang tao naman nakapagdudulot ng masama dahil puno ng kasamaan ang kanyang puso. Sa totoo lang, mahilig talaga tayong pumansin ng pangit. Minsan, ang ganda-ganda naman talaga ng isang event o kahit ng isang tao, pero yung kapintasan pa talaga ang makikita at mapapansin natin. Sasabihin pa natin, hindi naman kami nanlalait, dinidescribe lang. Pero hindi naman kasi lahat dapat ini-evaluate. Kadalasan, mas mabuti i-appreciate. Kaya nga, let's stop complaining, comparing, and criticizing. Ang tatlong C na ito ang kaaway ng tunay na kaligayahan. Instead, let us be grateful, content, and encouraging to one another. May kasabihan tayong mga Pinoy, ang isda nahuhuli sa bibig. Makikita sa ating mga salita ang laman hindi lang ng ating utak, kundi ng ating puso. Sabi nga ni Jesus, kung ano ang bukang bibig, siyang laman ng dibdib. Kaya magandang isipin, lalo na ngayong papalapit ang Kwaresma na magsisimula na ngayong darating na Miyerkules, ano ba ang laman ng aking puso?
Ang Kwaresma ay magandang panahon upang maglinis ng puso. Walisin na natin ang lahat ng nega, matutong magpatawad, matutong magparaya, upang ang mag-umapaw sa ating mga bibig at sa ating kilos ay hindi kasamaan kundi kabutihan, dahil kabutihan rin ang laman ng ating puso. Mga kapatid, matuto tayo sa mahal na puso ni Jesus na bagamat sinibat at sinakta natin dahil sa ating mga kasalanan ay walang iginanti sa atin kundi wagas na pagmamahal. Amen.